Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo sa ating programa Usap-Usapan. Nasa ikalawang bahagi na po tayo. Meron na tayong 35 minuto makalipas ang alas 9. Ako pa rin po si Ven Blones. Magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang bago mag alas 10 na umaga. Samantala, sa second half na ating programa, nabanggit natin na makakasama naman natin mula sa Office of the Commissioner. Ayun, yung kanilang commissioner, si Commissioner John Christopher T. Mahamud. Yan, sa Office of the Commissioner, si Attorney Jemerson B. Core, Attorney 4. Attorney Jemerson, maganda umaga po. Oo, magandang umaga sa mga tagapakinig at magandang umaga din, Ben, no? Maraming salamat sa pag-imbita sa aming komisyon upang mapag-usap-usapan ng mga bagay patungkol sa aming komisyon. Okay. Oo nga, ang una-una natin kasi ang pag-uusapan natin pala ngayon ay tungkol dito sa kung paano ang pwede pang gawin, no? Ano yung mga proseso o procedure kapag nakatanggap na tayo ng desisyon mula sa adjudicator. Bago yung mga iba pa nating tanong, attorney, ano ba yung madalas na nagiging desisyon ng isang adjudicator? Depende yan, no? Iba't iba yan. Pwedeng ito'y dismissal o kaya regular na desisyon na maaring panig sa isa sa mga partido. Hindi natin kasi masasabi kung ano talaga ang mga diretsong desisyon ng isang regional adjudicator kasi dumidepende ito sa sitwasyon ng kaso na nahahawakan ng isang adjudicator. Okay. So, ang mga kadalasan na nagiging desisyon yun nga, yung dismissal ng kaso, tapos yung mga regular na mga nagiging desisyon. So, kapag nakatanggap na tayo, for example nga, ng halimbawa, kung ano may naging desisyon, no, mula sa regional adjudicator, anong maaring gawin para kapag natanggap na yung desisyon nitong regional adjudicator sa isang beripikadong complaint? Oo. Sa oras na makapag-issue na ng desisyon sa kaso na ang adjudicator ng ASAC, kung tanggap at kontento na ang kabilang partido sa desisyon, maring i-execute ang desisyon at hintayin na makapag-comply sa mga obligasyon na nakasaad sa desisyon ang bawat partido. Ngunit, sa kabilang banda naman, kung kunwari hindi nila nagustuhan, isa or ang lahat ng partido ay hindi sang-ayon sa desisyon, no? Mayroong statutory privilege ang aggrieved party na maghain ng apela kung siya ay hindi satisfied o hindi sumang-ayon sa naging desisyon ng adjudicator o kung sa tingin niya ay hindi naging favorable sa kanya ang desisyon. Ito ang tinatawag na statutory privilege dahil ang right to appeal ay hindi isang constitutional right dito sa Pilipinas. Sabi nga ng Supreme Court, no? It is a statutory privilege and of statutory origin and therefore available only if granted or as provided by statutes. It may be exercised only in manner prescribed by the provisions of the law or the rules. Kaya kung hindi nila ito ipa-file sa tamang panahon na mandated ng Rules of Procedure ng HAC, ayon sa Section 18 ng Republic Act 11201, magiging final and executory na ang decision at maaari nang i-execute. Ano ba yung panahon na yon, attorney? Ano ba yung may prescriptive ba yung pagpa-file ng apela? Prescriptive period? The moment na ma-receive nila ang desisyon, no, isa sa partido or lahat ng partido, meron silang 15 days to file. Okay. So, 15 days to file. Pero pag lumampas na yon, sorry na. Oo, kasi gagana na ang Section 18 ng batas, which is yung Republic Act 11201. Republic Act 11201. Ayun. Okay. So, gano'n na nga, no? Yun yung unang-unang pwedeng gawin. Mag-apela. Tama ba, attorney? Mag-aapela muna sila.
may dalawa silang choice, no? Pwede Mm. silang hindi na mag-apela. Okay. Kung sa tingin nila okay na yan, sige, tuloy na natin, i-execute na natin. Okay. Or kung hindi sila sang-ayon, yun ang second choice Yun nila na is nga. mag-apela So, sa komisyon. ayun. Kung hindi sila sang-ayon, pwede na silang mag-apela. So, ano naman yung siyempre, dalawang parties lagi yun, ano? O minsan ba, mas marami pa sa dalawang partido yon, attorney? Kung halimbawa kasi, ano yung pwedeng gawin ng mga partido kung hindi sila magiging satisfied doon sa desisyon ng adjudicator? Yun nga, may dalawang partido, pwedeng yung isang partido lang ang mag-apela or pwedeng dalawa rin sila ang mag-apela. Yun ang Oh. magiging actions nila kung hindi sila satisfied. Mhm. So, pareho silang mag-aapela? Ganon, pwede? Pwede po, pwedeng kunwari, yung isa nag-apela, tapos yung isa merong isang parte ng desisyon na hindi siya sang-ayon, pwede niyang i-apela kahit itong parte lang na ito. Pwedeng yung kabila naman ay pwedeng yung kabuuan ng desisyon kanyang i-apela. Okay. Kala ko yung medyo negative lang yung dating sa isang partido, doon lang sila pwede mag-apela. So, kung halimbawa, okay naman doon sa kabila yung, desisyon, pwede pa rin silang mag-apela kung meron pa silang gustong i-apela. Kung wala, ay ang haharapin na lang nila ang apela ng kabilang Ayun. partido. Ayun. Kung ako naman yun, di na ako mag-aapela kung okay naman sa akin yung desisyon. Pero Oo. oo nga naman, di ba? So, paano yun naman, yung proseso sa pag-aapela dun sa desisyon ng isang adjudicator, attorney? Oo. Nakahayag sa ASIAC Rules of Procedure, specifically sa Rule 23, Section 108, na ang mga pleadings lang na pinapayagan ay ang appeal memorandum, no? Para sa partido mag-aapela at counter memorandum para sa partidong haharap sa apela. Mhm. Maliban na lang kung inuutos ng komisyon, wala nang iba pang pleadings na maaring pahintulutan at ang paghain nito ay hindi dapat maging rason para hindi tumakbo ang panahon para sa paglutas ng apela. Ayon sa HAC Rules of Procedure, specifically nga sa Rule 23, Section 109, ang aggrieved party ay maaaring maghain ng appeal sa Regional Adjudication Branch kung saan inisyu ang desisyon. Ang appellant ay kinakailangang magbayad ng appeal fee at magsumite ng 3 kopya ng Verified Appeal Memorandum kalakip ang proof of service na nasasabing may napadalang copy nito sa appellee, no? Ang partido ay mayroong 15 days nga, gaya ng sabi ko kanina, para maghain ng appeal mula sa araw na natanggap niya ang desisyon. Ang RAB naman ay meron 5 araw mula sa pagka-receive ng appeal memorandum upang i-elevate ang kaso sa komisyon. Kalakip nito ang summary of proceedings kung saan nakasaad ang mga petsa at ng mga materyales, insidente at mga dokumento na nakapaloob sa record ng kaso. Kung dalawa or higit pang partido ang naghain ng appeal, ang bawat appeal ay magkakaroon ng kanya-kanyang docket at case number, ngunit ang mga apela ay sasamahin sa isang desisyon. Sa isang desisyon lang pala. Tama ba yun, attorney? Yes po, kasi ang tawag dito is i-consolidate, no? Yung pagsasamahin para lahat ng pag-uusapan gagawin na lamang isa. Ayun, okay. Anyway, so kanina nabanggit mo, attorney, no, yung counter memorandum at saka appeal memorandum. Ano ba yung pagkakaiba nitong dalawa na to? Maraming salamat sa tanong na yan. Ang counter memorandum, ang appeal memorandum, no, ito yung petition or pleadings na ipa-file ni partidong gusto mag-apela sa komisyon. Sa RAB niya ipa-file, tapos isasubmit sa amin ni RAB. Tapos yung counter memorandum naman, ito yung pleadings ng paghaharap ng isang partido doon sa apela ng kabilang partido. Pero in this case, ang ipa-file niya ito sa komisyon. Ang counter memorandum ang hinahain ng appellee ang tawag sa oras na matanggap niya ang kopya ng appeal memorandum at kung sa tingin niya ay hindi valid ang rason ng pag-appeal ng kabilang partido, maaari niya itong i-file kahit walang hinihintay o ini-issue ang nautos ang komisyon na mag-file nga siya ng counter memorandum. Ayon sa ASIAC Rules of Procedure Rule 24, Section 112, kailangan maghain ng 3 kopya din, katulad ng appeal memorandum na 3 kopya din, ng counter memorandum at dapat itong ma-file direkta nga sa komisyon. Yung sa appeal memorandum kasi sa RAB. Pero this time, ang counter memorandum is direktang pina-file sa komisyon
sa pamamagitan ng Office of the Executive Clerk of the Commission or ang tinatawag na OECC. Ito ay dapat niyang ihain sa loob na lamang ng 10 araw mula sa araw na natanggap niya ang appeal memorandum, which is different again sa appeal memorandum, no, kasi meron silang 15 days. So magkaiba din pala. Bakit mas mahaba yung sa appeal kaysa dun sa counter? Usually, no, ang general idea kasi niyan, ang hinaharap kasi ng appeal memorandum ay ah, partial partial part ng isang desisyon o kaya ang buong desisyon. So, mas binibigyan sila ng time makapaghanda ng kanilang gustong ihayag, no, sa either sa buong desisyon or sa part ng desisyon na gusto nilang iapela. At saka ang tendency kasi nito is sarapan nila ito ipa-file. Aha. Ngayon, ang sa counter memorandum naman, the moment na ma-receive nila ang appeal, pwede na silang mag-file ng counter memorandum na ang counting nito is from the time of yun nga, pagkatanggap nila ng appeal. Minsan kasi mas nauuna pa, may mga kadalasang nangyayari na nauuna pa ang yung kabilang partido na nakaka-receive ng appeal nila, ng appeal memorandum, no, kaysa sa komisyon. So, pinapaikli lang para mapabilis din ang pag-i-issue ng desisyon. So ibig sabihin, attorney, ano ba yon? Yung counter, ano na yon? Counter memorandum, diretso na sa commission? Tama ba yon? Yes po. Ayun. Ang pagkakaiba nila ay sa appeal memorandum, appeal memorandum, Ay pinapile ito dadaan muna sa RAB, no? Regional Adjudication Regional Board. Adjudication, Ayun, oo. okay. Tapos yung as compared sa counter memorandum na diretso na sa komisyon. Direkta na sa komisyon, ito naman, dadaan pa sa Regional Adjudication Board. Kaya, ayun. Kaya pala mas maraming araw yung appeal memorandum. Okay. So, maari bang ma-dismiss yung appeal? Ano yung mga posibleng dahilan naman para ma-dismiss ang isang appeal? Oo, no? May mga pagkakataon na nadi-dismiss ang isang appeal. Makikita ito sa ASIAC Rules of Procedure, Rule 26, Section 119. Ang sinasabi ng Rule 26, Section 119 na maaring ma-dismiss ang mga appeal sa mga sumusunod na dahilan. Una, kapag ang appeal ay lumagpas sa prescriptive period ng paghahain nito, yung 15 days, and dahil ang nagsasabi nito kasi ang Section 18 ng Republic Act 11201, no? Pangalawa, pagkabigong ilahad ng apelant ang petsa ng pag-receive ng apelant ng inapelang desisyon kasi kailangan natin makita kung umabot nga ng 15 days. Pangatlo, kung nasunod ang mga party na i-dismiss ang apela, pwede kasi nagkasundo na lang sila na sige, wag na natin ituloy, pa-dismiss na lang natin yung appeal. Okay. Pang-apat, kung nag-withdraw ng apela ng apelant, right na kasi yun na pwedeng sabihin niya sa commission na ay, hindi ko na po ito itutuloy. Panglima, kung hindi nagbayad ng appeal fees ang apelant kasi sabi ng Supreme Court, mawawalan na ng jurisdiction ang isang court o isang quasi-judicial agency. Ang isang rason pa is ang pagkabigo ng apelant mag-post ng appeal bond o hindi ito sapat. Additional reason is hindi pag-serve sa kabilang partido ang appeal memorandum kasi mawawalan ng justice ng due process sa kabila naman para makapag-file ng counter memorandum, no, kasi hindi niya na-receive. Additional is ang pagkabigong sumunod sa mga utos ng komisyon. At lastly, ang pwede maging rason is pagkabigong sumunod sa mga kinakailangang o mandato ng rules of procedure ng issue. So, pag lahat ng ito ay nandyan, pwedeng ma-dismiss yung apela no isang partido. Lahat or isa lang nito ay sapat na para ma-dismiss. Okay. So, isa lang o lahat, no? Pwede na ma-dismiss yung inyong apela. Kaya kailangan i-check lahat yan, no? Para hindi ma-dismiss yung inyong apela. So, kung halimbawa naman, attorney, wala namang apela, no? Anong gagawin nung isang, kapag halimbawa natanggap na, nung magkabilang partido yung desisyon ng adjudicator at wala namang mga apela. So, ano yung next na mangyayari? Oo, gaya nga ng nabanggit ko kanina, no? Isa nilang choice ay ipa-execute na ang desisyon. Magpapile sila ng motion for execution sa Regional Adjudication Branch na kung saan sila nag-file ng kaso. At pag na-issue na yun, hihintayin na lang nila
ang bawat partido o ang isang partido na mag-comply sa utos sa kanya sa desisyon. Mhm. So, doon na pumapasok yung tanong natin kanina, no, nung nagsisimula tayo, yung iba-ibang klase ng desisyon. Like for example nga, yung dismissal. Ano pa yun, attorney? Ano yung mga nakalagay dun sa mga regular na sinasabi mo kanina? Ayun. It's either dismissal or regular decision lang siya. Decision na maraming sinasabi. Pwedeng nag-uutos, pwedeng ina-affirm lang yung hinihingi ng isang partido, o kaya pinagkakasundo lang ang partido. Marami kasi yan, pero ito yung sinasabing desisyon, yung isa naman ay resolution. Yung pag sinabing resolution, dismissal. Okay. Pag decision naman, regular decision. Ayun pala yun. Okay. Ayan, marami tayong natutunan. Yung mga ibang tanong natin, sa next naman po yun na makakasama natin ang mga kaibigan natin mula sa HSAC. Anyway, Attorney Jemerson, baka meron ka pang mga gustong ibigay na mensahe dun sa mga nakikinig sa atin. Nasa yung pagkakataon. Attorney. Okay. Maraming salamat muli, Ma'am Ben, no, sa pag-imbita sa aming komisyon. At maraming salamat din muli sa mga tagapakinig ng usap-usapan ngayong araw. Kung may dagdag na katanungan pa kayo na hindi napag-usapan or hindi na-address, maaari kayong tumawag sa cellphone number 0917-837-5380 or mag-send ng email sa info@hsac.gov.ph or bisitahin ang HSAC FB page and website hsac.gov.ph. At para sa detalyadong proseso at requirements, available rin for reference ng aking mga nabanggit kong rules kanina sa rules of procedure na makikita sa aming website. Ayun, okay. So, ayan yung mga contact numbers o yung mga email address, no, na pwede silang sumulat. Maraming salamat, Attorney Napaka-malumanay ni Attorney Jemerson, no? Na malumanay. Sana lahat ng mga attorney para yung mga mag-aapela hindi matatakot. Maraming salamat din dyan. Sige. Maraming salamat, Attorney Jemerson Core. Attorney 4 mula sa Office of the Commissioner, sa Office ni Commissioner John Christopher T. Mahamud. So, thank you po, Attorney Jemerson Core.